Emilia, House of Filipino Food. Halika, tikman natin! Sikat na kainan sa Malacanang, simpleng bahay. Ngayon ay restaurant na. Kilala din sila sa pagkain ng Kastila at Pilipino. Yan daw ang dahilan bakit kailangan mong kumain sa restaurant na ito. Mandami-dami na rin ang nagpunta rito. Sinasabing masarap ang mga pagkain at maayos ang serbisyo. Maganda kumain, mapaloob o alfresco. Lalong-lalo na sa hapunan. At mainam raw rito magdiwang ng mga malalaking okasyon. Habang ang ibang sabi ay bastos daw ang mga serbidor, mabagal ang serbisyo, at ang mga pagsusuring isinaad sa Google ay binayaran pa daw. Kaya naman, dito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Maynila! May layong 550 metro mula sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay matatagpuan sa JP Laurel, San Miguel, Maynila. Dating pag-aari ng isang pamilyang Chinoy, ito ay binili at muling isinaayos upang maging restaurant. Madaling mahanap basta dumaan ka lamang ng Malacanang. Mayroong paradahan sa loob para sa motor at sasakyan. Malaki at libre ang paradahan. Maaari ka kumain sa loob at maaari ring alfresco. Sa pagpasok naman ay mayroong rampa para sa mga may kapansanan. Maganda ang paligid, mataas at may palamuti ang buong lugar. May aranya ang kisame at bumagay ang disenyo nito sa buong paligid. Maaari ka ding uminom pagkat mayroon silang serbeserya. Malinis din ang palikuran nila. Subukan na nating umorder. Simple at maayos naman ang kanilang karta. Heto nga at kami ay kumuha ng adobong balut para sa pampagana. Emilia chop salad naman para sa ensalada. Crispy bagnet kare-kare, kalyos at buffalo chicken wings para sa paunang hain. Samahan mo pa ng seafood paella para sa ating pamaris na kanin. At ang panghimagas naman ay halo-halo. Tikman na natin! Una ay ang pampaganang balut. O ay mayroong 2 piraso ng balut. Masarap naman, sakto ang asim at may kaunting tamis. Malambot yung sisiw at hindi ko nalasahan ng lansa. Yung bato ay malambot naman. Sa halagang 235, ito ay pasado. Ikalawa ay ang kagulayang Emilia chop salad. Ito ay mayroong manok, kesong puti, pipino, tostadong karot, kinaramelong mansanas, sariwa ang gulay, nakaihaw ang ginayat na manok. Masarap ito ng magkakasama. Maaari mo rin iulam. Medyo kakaunti ang pagkakasilbi. Maaaring maghati ang 2 tao sa isang hainan. Napakiramdam ko pa rin ay mahal. Sa halagang 405, ito ay kailangan pa nilang pagbutihin. Ikatlo ay ang crispy bagnet kare-kare. Ito ay mayroong 4 na malalaking hiwa ng bagnet. Malutong ang pagkakagawa ng mangilang-ilang gulay na pechay, talong at sitaw. Malapot at kakaunti ang sabaw, medyo matamis din. Yung gulay na ginamit ay sariwa, hindi din nasobrahan sa pagkakaluto. Sa halagang 699, ito ay pwede na. Ika-4 ay ang kalyos. Ito ay mayroong tuwalya, chorizo, garbanzos at may patong na talbos ng sibuyas. Yung chorizo ay medyo matamis, marahil ito nagpatamis dito. Sa halagang 355, ito ay matamis eh. Pero kalyos yung pinag-uusapan. Kala ko mapapaano ko. Pwede na. Bias kasi ako sa matamis eh. Kalima ay ang buffalo chicken wings. Ito ay mayroong 5 katamtamang hiwa ng pakpak. Ito ay may saktong anghang na makakain mo naman. Malutong yung balat at yung karne ay luto naman. Ito yung loob ng dugo. Sa halagang 365, ito ay pasad. Ang huli ay ang seafood paella. One for you. One for you. Ito, syempre yung shrimp. Dahil gentleman tayo, bibigay natin mas malaking cut. Nakakamdaman ko na masarap to.
Mayroon itong hipon, halaan at tahong. Pare-parehong may tagda 2 piraso na may katamtamang laki. Yung ginamit na bigas ay pangpaeya talaga. Hindi din sobrang lagkit ng bigas na ginamit na karaniwang kamalian ng Pilipino. Masarap naman, nabitin lamang ako dahil sa kakarampot ang dami. Sa hipon naman, ito ay hindi tinanggalan ng bituka. Sa presyong 805, ito ay kailangan pa nila pagbutihin. Sa panghimagas naman ay ang halo-halo. Ito ay inihain nila gamit ang mahabang kalis na kulay pilak. Sa lahat, ito ang nagustuhan ko pagdating sa presentasyon. Hindi siya mukhang mumurahin. Yung halo-halo ay masarap, agatas, nasa ibabaw ang sahog. Maaaring maghati ang 2 tao sa isang hain. Sa halagang 320, ito ay pasado. Sa pagsusuri ko sa kanilang mga pagkain ay masasabi ko na mura na sila kung ikukumpara sa ilang magarang kainan. Bagamat kakaunti ang dami ng kanilang paghahain ay masarap naman at mawiwika ko na mas nakakiling sa pagkaing Pilipino ang pagkain nila. Sa aking karanasan at pakilasa ay hindi totoong matabang at hindi masarap ang pagkain dito. Hindi naman mabagal ang mga nagtatrabaho dahil inabot lamang ito ng 10 minuto bago na ilabas ang pampagana. Sa pangkalahatang pagsusuri ko sa kanilang kainan ay wala akong masasabing makabuluhang pagkukulang sa kanilang lugar. Hindi ko din nakilala yung Joby dahil mabait naman ang nagsilbi sa amin. At alam niya kung kailan dapat lumapit. Sa buong husga ko ay bagamat gumastos at may kamahalan dito, ay masaya pa din kami uuwi ng aking nobya. Babalik ba kami? Oo naman. Sawa na ba kayo sa nagsasabi ng masarap at maganda ang kainan kahit hindi naman? Pues kung nagustuhan mo ang mga pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari nyo kaming sundan sa aming mga social media. Tandaan na ang bawat tao ay magkakaiba ng kagustuhan at panglasa. Maaari kayong magkomento sa ibaba ng gusto ninyong kainan namin at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!